Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to do it so that you can be able to join our family. We are now officially 7,847 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at please keep on subscribing, please keep on helping, and please keep on sharing. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. So pag-usapan po natin today ay yung kay Laila De Lima. No? Si Laila De Lima po ay dating Department of Justice Secretary ni dating Pangulong late Noynoy Aquino. Okay? Tapos po, tumakbo po yan bilang senador noong 2016. Nanalo po yan, ngunit dahil sa oposisyon, nanalo po si Duterte, ay talagang grabe ang ginawa naman sa kanya. Pero ngayong araw na ito, masasabi natin ay si Laila De Lima na dating DOJ Secretary ni Pangulong Noynoy Aquino ay ganap ng malaya. Ayan. Okay, no? O ano po bang plano ni De Lima ngayong malaya na siya? No, sabi niya, wala daw po siyang plano na tumakbo, no? Sa pagka-senador sa darating na halalan, pero she will continue her fight against injustice. Okay, nako. Naku, ba't ganito naman to, no? Yan. Okay? Alright, so ganun po yun, no? Talagang no? Ito si Laila De Lima, ay nako. Oh, di ba? Talagang malayang-malaya na po to si Laila De Lima dahil na-clear na po niya. Na-clear na po siya sa lahat ng mga drug charges, no, na pinangunahan, na sinampa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No, hindi naman. Pero parang perceived to be, di ba? Tapos, napalaya po siya sa pamamagitan ng Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206. Ito rin po yung same court na nag-grant po kay former Senator Laila De Lima ng bail, no, noong November 2023. Okay? Nag-clear siya dun sa third and last charge of conspiracy to commit drug trading. Nako po, yari ka ngayon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baka gantihan ka ni Laila De Lima, no? Si Laila De Lima po ay dating senador at talaga naman po siya ay parang figure, no? Ng oposisyon during those times. Ngayon ay na-clear na po siya ng drug charges filed against her during the term of her nemesis. Ano po ba yung nemesis? No? Siya po ay parang mortal na kaaway. Ayan si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ito sa Branch 206. No? Ngayon po, June 24, na-clear na po yan si Laila De Lima ng pangatlo at ito na po yung last charge of conspiracy to commit drug trading. Okay, ito rin po ang same court na nag-grant sa kanya ng bail noong November 2023, kaya po siya pansamantalang napalaya. Pero ngayon po, since napalaya po siya pansamantala noong November 23, marami po ang nagsasabi na mahina po ang kaso dahil po ay mga testigo, isa-isa na po silang umaatras at talaga tinatalikuran ang mga sinumpaan nilang mga akusasyon against the DOJ Secretary, against the former DOJ Secretary. So, grabe. 7 taon, guys. 7 taon na nakulong ito si dati DOJ Secretary, no? Diyan sa, sa pangalan dyan, sa PNP Custodial Center, no? Meron pa nga, no, yung miyembro ng Abu Sayyaf, muntik pa siyang patayin, laslasin ang leeg niya. Kaya lang, syempre, naano po siya, di ba? Ayun po, no? Ang nagpalaya po sa kanyang judge ay si Henner Hito, no? Uy, Henner Hito? Hito, okay. Oh, idol, no? Ay si idol. Si Romeo Katakutan, idol, no? Hito Hindi, joke lang po yun kasi si Katakutan ay mahilig sa hito, kumakain ng hito yun. Eto, Henner Hito. Hindi, apelido po yun. So, grinant na po, no? Talaga yung demurrer of evidence. Ibig sabihin, hindi po talaga sapat yung ebidensya ay sobrang hina na talagang walang katsansa na
mag-prosper yung kaso ni De Lima. Ano ba yan? Ginawa nyo ba ang trabaho nyo, mga abogado ng dating administrasyon? Baka hindi nyo naman ginawa. Naku po. Kaya po kayo, mga kaibigan ko, no, hinay-hinay lang po tayo sa pag-aakusa at sa pagdidemanda. Baka kasi balikan kayo niya mga yan. Okay, ngayon, ito si De Lima, baka ito ay maging kandidato ng administrasyon. Okay? Alam niyo po ba yung mga ganyan, nagiging administrasyon na yan, may mga, dito sa Oriental Mindoro, di ba? Led by Umali. Si Umali po ay representative ng Liberal Party, no? Umali mga dati rin pong ano yan, no? Pero hindi po, meron na po silang parang koalisyon diyan sa 2nd District ng Oriental Mindoro, no? Diyan po sa 2nd District ay may koalisyon na ang Liberal Party at ang Partido Federal ng Pilipinas. Kaya po ganyan. Okay? Unti-unti na po yan. Baka nga po ang Nationalist People's Coalition, Liberal Party, Partido Federal ng Pilipinas, NUP, yung mga partido na yan, except yung Partido Demokratiko Pilipino at ang partido ng pangalawang Pangulo, kung meron man, ay yan po ang hindi sasama. No? The rest, ano po yan, sama-sama na po sila at mag-aano na po sila. Nag-umpisa na po dyan sa Oriental Mindoro at sa iba't ibang panig ng bansa. Okay? Tayo ay masaya naman at nakalaya na nga po yan si, anong pangalan nun? Laila De Lima. Hindi, nakakalimutan ko pangalan ni Laila De Lima. Pero marami rin po mga scandals at saka akusasyon against her. Pero, syempre, ganun na lang din po yon. Pero, kung ako sa kanya, since nasira po ang kabuhay niya, no? 7 taon po siyang nakulong. Okay? Buti na lang, dumating si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi, kung si Sara Duterte yan, hindi po nakalaya yan. Believe me on that. No? Pero, syempre, pagdating ng 2028, pag si Sara Duterte na ang Pangulo ng Pilipinas, nako, baka yari ka na naman. Dating DOJ Secretary Laila De Lima. Okay? Nakalaya ka ngayon. Makukulong ka sa 2028. Ano ba yan? Pero ganyan po, politika dito sa bansang Pilipinas. Napakahirap po talagang spellingin. No? Para bang sinasabi ng teacher mo, spell love, L-O-V-E. Bigla na lang sasabihin sa'yo, spell Czechoslovakia. Naku po, galit sa'yo yung teacher na yon pag yon ay pina-spell ka nun. Okay? Something like that. Okay, so ganun lang po yun, ha? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtulong dito sa munting channel na ito. Okay, keep on subscribing, keep on helping this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Woo!